Eh kasi po siya eh, sinira yung saranggola. Di ko sinira yun. Ba't ang init ng ulo mo? Kasi naman, huwag mo nang pakikialaman yung mga bata. Ay, Pinahiram nga nila sa akin Ay, huwag eh. mo ako sisigawan. Puntahan mo si Tata Andoy. Hingi ka ng sorry. Sundan mo siya doon. Ikaw naman kasi, mga bata, pinapatulan mo. Saranggola lang. Mayabang ka na, Tata Adoy. Ano, hindi ka na tumanda. Istapin mo na birthday mo ngayon. Natanda siya, may gawa sa'yo nito. Ate Andoy. Nasaan sila, Bobby? Pakinakabahan na nga ako eh. Baka kung ano nangyari sa kanila. Kuya Gina! Tulong! Bobby! Ano ba yung ginawa mo? Wala naman yung ginagawa masama kay tatay. Hindi ako bad ah. Bobby. Bakit parang ayaw niyong maniwala? Ilang palo nang inaabot sa akin yan. Alam mo kung normal na tao yan, patay na yan. Malamang may sa demonyo yan eh. Kailangan CT scan ng tatay niya. Bakit mo daw na? Anong balita? Mamaga yung utak niya dahil sa matinding trauma sa ulat niya. Ayoko na pinag-uusapan niyo si Bobby ng ganyan. Hindi naman niyo lubos na kilala si Bobby. Pero hindi mo maalis sa amin ang magtanong at magduda dahil ilang beses din namin nakita kung paano sumpuhin si Bobby. Totoo. Hindi namin siya lubos na kilala pero ikaw matanong ko, kilala mo ba talaga ang asawa mo? Bobby, mukhang tagang bukas na si Eloisa dito. So, ako muna makakasama mo sa mansyon. Kuya Gino, dapat magpaiwan ata ako dito sa ospital. Bobby, si Eloisa kailangan siya ng pamilya niya ngayon. Eh, hindi biro yung pinagdadaanan niya. Besides, hindi ka makakapagpahinga dito ingay-ingay. Pero Kuya Gino, wife ko siya. Gusto ko siyang alagaan. Bobby, huwag ka na muna makulit pwede. Umuwi ka na muna at baka ikaw pa mapagbintangan dito. Eh, wala nga ako Oo, kasalanan okay, Bob. Ikaw nga itong makulit eh. Easy. Ano ba? Gigi, tama na. Alam naman natin na hindi magagawa ni Bobby yun, di ba? Sige na, hatid mo na si Bobby. Sige na. Ingat. Ingat kayo. Talaga bang pinagdududahan mo si Bobby? Nay, ba't di ka sumasagot? Alam mong ayaw kong masaktan ang damdamin mo. Nay, mahirap naman ang sitwasyon natin. Nahihirapan na nga ako sa nangyari kay tatay at ito pa mas lalo ako nahihirapan dahil pinagdududahan mo yung asawa ko. Eloisa, kilala mo ko. Hindi ko ugaling mag-isip ng masama sa kapwa, lalo na kay Bobby. Pero siguro hindi mo naman ako masisisi sa pagkakataong ito dahil buhay na ng tatay mo ang nasa alanganin. Dumating na po yung resulta ng CT scan at iba pang mga lab tests ng pasyente. Hanggang sa ngayon po, hindi pa rin humuhupa ang pamamaga ng utak ni Mang Andoy. Ginawa na po namin lahat, but unresponsive talaga ang pasyente. Ano po yung pinakamainam namin na dapat gawin? Pwede ho nating pagpatuloy yung gamot, yung aparatong nakalagay sa kanya. Pero kung after 48 hours ay wala pa rin improvement, I'm sorry to say this, pero kailangan nyo nang hindaan yung mga sarili.
Tay, naalala niyo ho ba nung maliit pa ako? Hindi ho ako makatulog nun dahil masakit yung ipin ko. Kumuha ako kayo ng langis at pinahid niyo sa pisngi ko. Hinaplos niyo ho ng hinaplos hanggat nawala yung sakit. Sana ho, pwede kong gawin yun sa ulo niyo. Mahirap talaga yun. Hanggang mawala yung sakit na nararamdaman mo. Pero tayo, hindi ako ganun kagaling tulad mo. Hindi ko kaya pagaling yung nararamdaman mo eh. Tay, alam ko nahihirapan ka na. Alam ko napapagod ka na. Kaya kung kinakailangan na po, pwede na po kayong magpahinga. Huwag na huwag niyong isipin si Inday, yung mga kapatid ko. Ako na po bahala sa kanila. Salamat, Tay. Okay ka lang? Layo ako sa mga biik eh. Sayang pang tuition fee din yan. Ganun talaga. Nangyayari yun. Hindi mo kasalanan, anak. Ha? Ang gusto ko lang, anak, buksan mo yung isip, yung puso. Yun lang. Ano? May problema? Sinagot ko na kung seryoso kami na. Iba pala yung pakiramdam pag ano. Ganun talaga eh. Mga baby ko kayo eh. Tapos ngayon, kukunin ko na ng iba. Kung nagdadalawang isip ka, anak, kung gusto mo umatras sa kasal ninyo, kakayanin natin to, anak. Tama na, Andoy, baka hindi na makahinga ang anak mo. Tama na. Wish ko talaga itong anak ko. Buti naman at ligtas ka. Maraming salamat sa pang-aaruga. At sa huling sawang pagmamahal, Tay. I love you, Tay.
Eloisa, I'm sorry, nawalan ako ng ama, alam ko na, so, I'm sorry. Hindi ka na naiba sa kanya eh. Si Inay Lloyda, kamusta? Ayun, lutang. Si Kuya Bobby ba yung kausap mo? Kuya Chino, si Eloisa na ba yan? Gusto ko kausapin. Kausapin ko si Eloisa. Ito ka, natatawagan mo nga ulit eh. Binaba niya eh. Ano, masaya na siya? Pinatay niya ang tatay! Wala na si tatay, pinatay niya! We're sorry. The number you have reached is not in service. Kuya Chino, please. Gusto ko kausapin si Eloisa. Subukan ko ulit. Kausapin si Eloisa. Teka lang ha. Mila, ano bang pinagsasabi mo? Tumigil ka nga. Wala na si tatay! Pinatay si tatay! We're sorry. The number you have reached is not in service. Bobby, ewan ko, pinatay niya ata eh. Tinatawagan ko, wala. Ewan ko. Siguro busy sila ni Nay Lloyda, kaya... Bobby, I'm sorry. Excuse me. Papi, bakit kaya hindi ka kinausap ni Eloisa? Ito naman si Margot, napaka-intrigera. Totoo naman eh. Bakit kailangan pa niyang tawagan si Chino? Hindi man lang niya kinausap si Bobby. Teka, hindi kaya galit si Eloisa kay Bobby? Dahil sa nangyari kay Mang Aloy? Ay, naku. Nakakaawa lang pala si Eloisa at ang pamilya niya, no? Pero mo, sa pagkasaya-sayang outing, trahedya pala ang kalalabasan. Diyos ko. Hindi ako na eh. Gulat talaga ako. Ang bilis talaga ng pangyayari. Basta... Ang saya-saya na eh. Nagkakatuwa, nagkakasaya ng lahat eh. Tapos umalis lang si Tay Andoy kasama ni Bobby. Ganun lang. Bumalik at lahat. Emergency. Diyos ko. Tito Gino, kamusta naman po sila, Mila? Hindi ko pa alam. Ngayon, pupuntahan ko sila. Titignan ko kung may tutulong ako sa kanila. Tito, pwede po ba ako sumama? Kasi gusto ko rin po silang kamustahin eh. Gusto mo sumama? Tara. Sige. Nay, una na ho kami. Kaya na po bahala. Oo, ingat ha. Sige po. Oo. Magandang gabi po, ma'am. Ako po si SPO1 Gonzales at kasama ko po si SPO2 Cruz. Ipinagalang po ng ospital ang nangyari sa mister niyo. SOP po namin sa nasasakupan ng aming istasyon na i-report ang mga homicide cases na ganito. Mawalang galang lang ho, pero kakamatay na ho ng tatay ko eh, kaya baka pwedeng sa ibang araw na lang. Sorry po. Sige po, sa susunod, babalik na lang kami para masimulan ang investigasyon. Hindi po, sandali lang. Ano po ba yung gusto niyong malaman?
Eh gusto ho naming malaman kung may nakaalitan ba o kaaway yung mister ninyo na maaaring gumawa sa kanya ng ganon. Kaaway wala. Mabait na tao ang mister ko, pero meron siyang kasama nung nangyari yung krimen. Si Bobby Buenaventura. Sa tingin niyo po ba may kinalaman si Bobby Buenaventura sa sinapit ng mister niyo? Hindi ako sigurado. Teka lang, Nay. Wala akong kasalanan si Bobby dito. Hindi pa rin tayo nakakasiguro sa tunay na nangyari. Nay, alam mo naman na hindi masasaktan ni Bobby si tatay. Gaano ka kasigurado, Eloisa? Nandun ka ba? Nakita mo ang nangyari? Tatay mo ang pinatay, pero parang asawa mo ang pinapanigan mo. Ay, hindi naman ho sa ganun. Ang sa akin, wala naman tayong pruweba na si Bobby talaga. Eh kaya nga ho kami nandito para malaman namin ang totoo. Alam niyo po ba ma'am kung saan nakatira kung si Bobby Buenaventura? Kailangan lang namin siya makausap. Hindi ka daw kumain, sabi ni Sonia. Ayoko kumain. Gusto ko makausap si Eloisa. Ay, hindi. Alam mo ako rin, kanina ko siya tinatawagan, pero talagang cannot be reached siya. Pwede ba kumain ka muna? Ganito na lang. Kain ka muna. Tapos pagkatapos ng kumain, tatawagan natin siya. Pwede ba yun? Okay. Binabantayan kita, Bobby, ha? Bobby, Eloisa! Buti na nandito ka. Akala ko galit ka sa akin dahil sa nangyari kay Tatay Andoy. hindi ako galit sa'yo, Bobby. May mga inasikaso lang ako sa ospital sa pagkawala ni tatay. Bobby, kailangan kitang kausapin, ha? May mga pupunta dito dahil kailangan kang tanungin sa mga nangyari doon kay tatay. Tapos kailangan sagutin mo sila, ha, Bobby? Eloisa! Bobby! May mga pulis sa labas! Ha? Huhulihin ba si Bobby? Eloisa, bakit ako huli ng mga pulis? Wala naman mga kasalanan na wala akong ginawang masama. Bobby, hindi ka huhulihin ng pulis. Di ba sabi ko sa'yo, kakausapin ka lang. Ha? Sasama tayo sa kanila. Tapos... Ayoko sumama sa kanila, Eloisa. Ayoko sumama sa kanila. Bobby, nandito naman ako. Sasama ako sa'yo. Bobby, wala kang ginawang masama. Tatanungin lang naman nila kung anong nangyari. Please, Eloisa, huwag mo ibibigay sa kanila. Promise, magiging good boy na ako. Promise, please, Eloisa, please. Sasama naman ako, Bobby. Ha? Bobby, sige na. Sumama ka na. Ako nang bahala. Tatawag ko kay Chino para matulungan niya kayo. Salamat, ha. Ako na rin bahala mag-arrange nung kay Mang Andoy, ha? Sumama mo muna si Bobby. Sige, mas kailangan ka na ngayon. Sasama naman tayo. Sama ko sa'yo. Sige po. Sama na po kami. Okay na. Okay na. Kahit huwag mong hawakan, sasama naman siya sa akin. Sige na, Bobby. Nakausap ko na po yung ahente ng Punenaria. Wala na po kayong asikasuhin. Ang gastos niya po sa pang-araw-araw. Kaya naman sa'yo, Margot. Sino po bang magtutulong-tulungan kundi tayo-tayo, di ba? Yun nga ang masakit eh. Kung sino pa yung dapat na tumulong sa'yo, siya yung wala. Pakamatay na ng tatay ko, wala ako dun para asikasuhin siya. Wala ako asikasuhin sa asawa ko. Alam ko, swerte-swerte nga niya sa'yo eh. Sandaling kasiyahan na yun. Ang kapalit ay buhay niya. Nang dahil kay Bobby. Bakit ginawa niya yun sa asawa ko? Sigurado ba kayo na si Tito Bobby ang gumawa ng kay Mang Andoy? kaya niya makapanakit. At sa pagkakataong to, ang tatay ko ang nasaktan niya, napatay. Ikaw ba, naniniwala ka din na walang kasalanan ng Tito Bobby mo? Katulad ka rin ba ni Eloisa? Tatalikuran mo rin kami para kay Bobby. Hindi kami titigil hanggat hindi nananagot ang pumatay sa asawa ko. Kahit sino pa siya. Anong ginagawa mo dito? Doon ka sa asawa mo. Siya na lang ang unahin mo, hindi ka namin kailangan sa